praise God. Tayo po lahat ay tumayo at umpisa na po natin magawa ng Panginoon sa oras. Hallelujah, Lord God. Patuloy namin purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Sama-sama po tayong umawit at sumayaw sa ating Panginoon. Awitin nga po natin yung mahal na mahal kita, Panginoon. Alam po natin yung awit na yun, no? Amen. Amen. 1, 2, 3. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli sa umpisa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, na patuloy na pumikilos sa aming mga buhay. At sa oras na ito, patuloy ka po namin aawitan at pupulihin sa pagkakataong ito. Awitin po natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaba ay magpawalang hanggan. Mula sa umpisa, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
magmahal. Ang iyong kaaba ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mula sa umpisa, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaba ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa ulit pagkakataon, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Dakilang iyong pangalan, O Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Muli po, ibigyan po natin na papuring palakpak ang ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakatunghay sa kalangitan. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. At sa oras na ito, dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyong linisin at patawarin sa lahat ng uri ng kasalanan na amin nagawa. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, sinasansala po namin lahat ng uri ng gawa ng kaaway, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, ng katamaran, get out right now, at Espiritu na walang gana sa pakikinig ng salita ng Panginoon. In Jesus' name, get out right now, Panginoon. At sinasala namin, Panginoon, lahat ng spirito na negative spirit na maaari namin ma-encounter, Panginoon, sa oras nito, in Jesus' name. At sa pinapakawalan po namin, Panginoon, ang spirito ng kagalakan sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Yung pagmamahal sa iyong salita at yung pag-focus, Panginoon, sa iyong mga salita ay iyong amin pong pinapakawalan sa oras nito. Patuloy niyo po bigyan ng karunungan at kaalaman, Panginoon, ng bawat isang naririto. At dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng pusong matabang puso, Panginoon, upang doon po maitanim lahat ng mapapakinggan po namin sa araw nito. At dalangin po namin, Lord God, sa iyong abang lingkod na gagamitin sa buhay po ni Brother Jensen, Lord God, we are praying.
Hide him in the shadow of your wings, Lord God, na ikaw po ang siyang mapapurihan sa kanyang buhay at ang iyong kaningningan lamang ang mabigyang karangalan sa kanyang buhay. I-anoint niyo po ang kanyang labi, Lord God, maihayag po sa amin na makikinig ang mga salitang nais niyo pong marinig namin at give us a fresh revelation comes from you, Lord God, sa oras na ito. At patuloy niyo po kami samahan sa simula hanggang sa matapos po ang gawain na ito. At dalangin po namin, Panginoon, ay ikiniklaim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa fellowship na ito. Patuloy namin ma-enjoy ang bawat gagawin namin sa araw na ito. Thank you so much, Lord God. To you alone the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. This our prayer. Let us agree and say, Amen. Amen. Ayan. First. Pangalawang beses na ba natin gagawin ito? Sige po, pwede na po kayo maupo. Medyo mainit pala din. Hindi ka ba nasunog? Sayang yung Kojic, ano? Sayang naman. Nakasunblock ako. Yung shampoo ko. Yung shampoo ko nadala mo. Diyan na. Ayan. Kalimutan mo na. So magkamustahan muna po tayo. Kamusta po ang bawat isa? So isang linggo na naman, no? Kasi, nakakatuwa kasi, yung nature, parang nare-reset niya yung yung soul natin pagka nakikita tayo ng mga puno o trees kagaya nito. So ngayong araw na ito, fellowship slash sharing na rin tayo. So ayan, ang word natin for today, ito ay para sa mga tao na maybe meron silang mga past na o nakaraan na medyo masakit, na hindi tayo maka-move on dahil doon. O meron mga nakagawa sa atin ng masakit na hindi pa rin natin sila napapatawad. So, ngayong araw na ito, I want to share a story. One of my most favorite character in the Bible. So, mamaya tatalakayin natin siya. So, ano nga ba yung ating title ngayong araw na ito? Ito ay may title na 70 times 7. So 70 times 7, literally it is, ilan yun? Sinong marunong mag-math? Ilan yun? Kinakal ko na ni Kuya. Ilan yun? 70 times 7. So literally 490. 490 yun. Yung 70 times 7. So, yung verse natin na nakuha to sa Matthew. Sino may mga Bible dyan, basahin natin. Matthew 18:21 to 22. Peter asked, Lord, sabi niya, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Sabi ni Peter. Jesus answered, I tell you, not even 7 times, but 77 times. So, ipanalangin muna natin itong verse na to. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan mo ako na gagawin mong instrumento para maipahayag, Panginoon, itong mensahe na nais mong iparating sa amin. Nawa ito ay tumalimo sa aming mga puso at isip. Amin itong may isa isip, may isa puso at may isa buhay. And kayo po ang manguna sa araw na ito. Ngayon, kayong aming pangakalan, Panginoon. Bukas mo ang aming mga tenga, ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon. Amen. So, sabi ni Peter, 7 beses po ba, Jesus? Parang nagkikipag-bargain po siya pag forgiveness. So, tayo mga Kristiyano, ayaw natin itong forgiveness. Lalo sa mga tao, ang hirap nito, magpatawad. So, sabi ni Peter, Jesus, 7 beses po ba? Sabi ni Peter, 7 beses po ba? 7 beses ang dami yun. Di ba nga, once is enough, 2 is too much. Baka 2 beses kitang patawagin, grabe ka na. Tatatlo ka pa. Sabi niya. Pero sabi ni Jesus, not 7 times. 70 times 7 times 490. Ang dami naman nun. Sabi siguro ni Peter, grabe naman pala sa pagbibilang 490 times. Pero alam niyo po, sinerch ko, yung 70 times 7 times, ang ibig sabihin po pala nun is unlimited. Unlimited po pala talaga tayo dapat magpatawad. So, sa tingin nyo, pwede pala yun. Unlimited pwede magpatawad. So, isa siya ko itong character na isa sa pinaka-favorite ko yung Bible character sa Bible.
siya si Jose o si Joseph. Maybe kilala nyo to. Tinatawag siya na Joseph the Dreamer. Kapitbahay nyo? Si Joseph the Dreamer, Kasi yung kapitbahay din namin mapapanaginipin, si Justin. Tapos pag-gising nun, basa yung higaan, iba yung napapanaginipin. So, meron tayong mga may mga ganun talaga mapapanaginipin. Tapos yung mga panaginip nila nagkakatotoo, kagaya nila pastog nila Brother Alfonso. May mga gifts sila ng dream. So, kanya-kanya yung binibigay sa atin. Ito si Joseph the Dreamer. Anak siya ni Jacob. Kilala niyo po ba si Jacob? Anak siya ni Jacob. 12 yung anak ni Jacob. Pero pinaka-favorite na tong si Joseph. Kasi matanda na tong si Jacob nung napanganak, nung isinilang itong si Joseph. Si Joseph, meron siyang isang kapatid lang sa ina. So sa 12 magkakapatid, meron siyang isang kapatid sa ina. Yun si Benjamin. So, favorite na ito si Joseph. Si Jacob, favorite niya to si Joseph. So, binigyan niya pa to ng balabal o nung damit. Damit siya, medyo mahaba, may long sleeve. So, medyo mainit, no? So, okay lang. Para naman maging mistiso tayo. So, ayun. Balik tayo sa story. Isang araw, ito si Joseph na naginip. Siya. Nasa triguhan daw sila ng mga kapatid niya. So, favorite nga itong si Joseph, so yung mga kapatid niya iingit sa kanya. Tapos, nanaginip to si Joseph, sabi ni Joseph, nasa triguhan daw tayo, magkakapatid tayo. Yung pamigkis ko, tumayo. Tapos yung mga pamigkis nyo, yumukod. So, ibig sabihin, sabi ng mga kapatid niya, ibig sabihin, yuyuko kami sa harapan mo. Sabi nung mga kapatid niya, so, ingit na ingit yung mga kapatid niya. Sabi niya, grabe to si Joseph, favorite na nga, ganyan pa. Tapos, nanaginip siya ulit. So, mapapanaginip talaga to si Joseph. So, one day, nanaginip siya. Sabi niya, pati daw yung araw at buwan, yuyukod sa harapan niya. Sabi niya, grabe, pati yung araw at buwan, yuyukod sa harapan ko. Pati yung 11 bituin, yuyukod daw sa harapan niya. So, sinabi niya yun dun sa sa tatay niya, si kay Jacob. Ibig mong bang sabihin, kaming ama, ina, pati mga kapatid mo, yuyukod sa harapan mo? Sabi niyang tatay niya, grabe to si Joseph. Sabi niya, pero yun yung panaginip niya. So one day, pinuntahan ni Joseph itong mga kapatid niya doon sa isang lugar. At nag-isip na itong mga kapatid niya na patayin itong si Joseph. So, grabe no, dahil lang doon, inisip nilang patayin itong si Joseph. Alam niyo po, ako may mahilig ako sa history ko minsan. Nanonood ako ng mga World War history. Yung It's Been Quiet in the North. Yung mga ganun mga movie na may kinalaman yung history, World War. So, 1833, nagkaroon ng irinan yung French tsaka Mexico. Yun yung pastry, yun yung kauna-unang pastry war. Alam niyo po ba kung bakit siya tinawag na pastry war? Itong mga Mexican staff soldier, pumupunta sila doon sa mga French pastry na mga baking shop. Bumibili sila doon, tapos di sila nagbabayad. So, ano nangyayari? Naiinis tong mga French na to hanggang sa lumala. Ang nangyayari, 1838 to 1839, doon sumiklab yung French at saka Mexican War. Dahil doon, 300 soldiers yung namatay. So, 200 to 300 ay nag-arrange doon. So, ang dami dahil lang doon sa mga unmanaged anger natin na hindi naman talaga dapat dahil sa mga unmanaged anger na yan. May mga friendship na naghiwalay, may family na nag-broke, mayroong mga betrayals na nangyari, hindi nagkaunawan, may mga relasyon na nag-separate, at mas malala pa doon, yung mga pamilya pa mismo sila, nag-aaway-aaway sila dahil lang saan? Sa lupa, sa mga mamanahin. So, dahil lang sa mga unmanaged anger na yun, nagkakaroon tayo nung nagkakaaway-away, kagaya daan-daan yung soldiers na namatay dahil lang dun. Sabi nga dito sa Ecclesiastes, wala kasi tayong PowerPoint ngayon. So babasahin ko na lang dito.
sabi sa Ecclesiastes chapter 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. And sabi naman dito sa Colossians, sabi ni Christ sa atin, chapter 3, verse 15, and let the peace that comes from Christ rules in your heart. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. So kung nangyayari lang sana nagpapatawad tayo, nagkakaroon tayo ng heart na mapagpatawad, hindi sana nangyayari nun, no? Pero alam niyo po yung ginawa kay Joseph ng mga kapatid niya, hinulog po siya dun sa tuyong balon. Dahil nasa inggit, tapos yung nanaginip, sabi ng kapatid niya, ngayon nahulog ka na dyan sa balon, mamamatay ka na dyan. Tignan natin kung ano mangyayari dun sa panaginip mo. So pinagkapatid niya yun ha, sariling kadugo niya yun. So what if pa kaya mga magulang, nakaranas tayo ng mga physical abuse noon, nung nakaraan, di ba? Masakit nun. Paano kaya mapapatawad ni Joseph yun, yung mga ganon? Tapos sabi ni Judah, nung isa niyang kapatid, anong mapapala natin kung itatapo lang natin yan dyan? Pinagbili na lang si Joseph sa mga Ismaelita na mga ngalakal. Pinagbili na lang siya. So, I think this is 20 pirasong pilak lang yung pinagbentahan sa kanya. So, sa tingin mo, ikaw, magkano ka? May presyo ka ba? Wala kang presyo. So, ito si Joseph, dinala siya dun sa Ehipto. Doon niya nakilala si Potiphar. Ayan, si Potiphar. Maybe, naaalala niyo si Potiphar. Sino may kilala kay Potiphar? So, si Potiphar, isa siyang isang pinuno sa Ehipto. Ginawa niyang, binigyan niya ng si Joseph ng para mga katungkulin. Kasi nga, ito si Joseph, kahit anong gawin nito si Joseph, na assignment niya, nagagawa niya ng maganda. Kumbaga maayos kasi blessed siya. Bine-bless siya ni Yahweh. Tapos nakita yun nung asawa ni Potiphar. Asawa ni Potiphar. Ito kasi si Joseph, magandang lalaki, kagaya ni Brother JJ. Tapos matipuno, kagaya ni Brother Reed. So itong si Potiphar, asawa ni Potiphar, naakit sa kanya. Sabi nung asawa ni Potiphar, halika dito. Joseph. Halika dito, Joseph. Sibigyan mo ako. Sabi nung kasi, ang ganda lalaki dito. Sabi niya, guwapo parang si Brother, Al. So, guwapo, sabi niya. So, ito si Joseph, ang ginawa niya, kahit na itong si asawa ni Potiphar, mukhang yokray niya na maputi na blood na sexy bata ba? Tumatakbo siya tinatakbo niya kasi sabi ni Joseph, hindi ko ito magagawa kay Potiphar kasi bine-bless niya ako, tsaka malaking kasalanan ito kay Yahweh. Alam niyo sa buhay natin, noon bago tayo sa buhay natin, bago tayo pumunta dito, laki ng pangarap natin Talagang niluluhod pa natin kay Lord. Lord, papuntahin mo lang ako sa Czech Republic para to sa pamilya ko. Para to sa mga anak ko, sa ganito, sa mga kapatid ko. Meron akong pangarap. Pero nung pumunta tayo sa Czech Republic, nandito na tayo sa Czech Republic, at nandyan na yung tukso. Lumalapit na yung tukso. Tayo, nilalapitan natin. Yung mga perang kinikita natin, hindi natin pinapadala. Nilalagay natin sa layaw, sa sugal. Kung minsan, nandyan yung babae, nasisira yung pamilya. Malungkot Kung minsan, pamilyadong tao ka, pupunta ka dito, tapos may makikita kang ibang lahi na yung pangarap mo mawawala na. Kumbaga, noon, grabe tayo humingi ng blessing kay Lord. Pero pagdating natin dito, nalilimutan natin yung nagbe-bless sa atin. Pero iba si Joseph Alam ni Joseph na bine-bless siya ni Lord. So, para patuloy kang bine-bless ni Lord, dapat ayawan mo yung mga bagay na ayaw niya rin, di ba? Alam niya yun, alam ni Joseph yun. Sabi niya, stay away from me, you're beautiful girl. I know my purpose here. Get out, swiper, no swiping, sabi ni Dora. So, nilalayuan niya ito kasi once na ginawa natin iyon, tapos nawala na naman sa atin lahat, nawala yung mga pera natin, ayan na naman tayo, babalik na naman tayo kay Lord. Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Ikaw lang din naman gumagawa ng
Nung mga bagay na ikakasira mo, o kaya nung mga bagay na kung bakit ka nandyan ngayon o bakit bumabagsak ka na naman. Kasi hindi mo siya sinusunod. Kasi nag-pray ka noon, nangako ka, tapos ayan ka na naman, babalik ka sa ganyan. Kumbaga, nagiging upside down tayo eh. Pero si Joseph hindi. So, isang araw, itong si asawa ni Potiphar, nahablot niya yung balabal ni Joseph. Ngayon, sabi ni nung asawa ni Potiphar, tumakbo tong si Joseph, nahablot niya yung balabal. Nagpapasok ka dito ng rapist. Sabi niya din kay Potiphar, si Potiphar nagalit. Ay, ang ganda ng asawa ko, bakit gaganyanin mo? Parang ganyan, hindi kita kilala, hindi ka naman Ehipto. Sabi niya sabi siguro ni Potiphar. Ngayon, pinatapon niya si Joseph dun sa kulungan. Nakulong si Joseph. So, parang sa atin din, di ba meron ding mga hindi rin kuminsan patas yung batas. Kumbaga pagka kulang yung mga ang tawag dito, yung ebidensya mo, si asawa ni Potiphar, may ebidensya siya. Ito yung balabal ni Joseph, kulong niya yan. Kinulong na to si Joseph. So pagdating ni Joseph doon sa kulungan, binibilis pa rin siya ni Yahweh. Kasi nga, nandun pa rin yung pagsunod niya. Namuno siya doon sa kulungan. Tapos one day, mayroong dalawang bilanggo. May dalawang bilanggo na pinapunta doon. Yung dalawang bilanggo, na nag-inip. Sabi naman sinabi niya kay Joseph, kumbaga pinaliwanag nila yung panaginip. Ngayon, na-interpret to ng maayos ni Joseph. Sabi niya, ikaw, yung isa, pupugutan ka ng ulo. Sabi niya. Tapos yung isa, ikaw, makakalaya ka. Tapos nangyari yun. So, isang araw, yung palaon naman ngayon yung nanaginip. So, ang daming panaginip dito sa istorya na to. No? Ihiwalay pa dito yung mga panaginip ni Brother JJ tsaka ni Brother Eugene. So, nanaginip ng palaon. Sabi ng palaon, nanaginip ako, mukhang may mensahe. So, itong palaon, nagpatawag siya ng mga talagang mga espiritista, yung mga nagba-black magic, yung mga pinakamatatalino, yung mga cum laude, yung mga valedictorian, yung mga summa cum laude, pinapunta niya. Tapos yung mga espiritista, sila Edgar Luwag, kasi si Madam Awik, pinatawag niya na din. Wala nakakasagot, kahit sino, matalino na yun ha. Ngayon, naalala nung nakalaya na isa na bilanggo, meron pa kong kilala na nabilanggo, sabi niya, si Joseph. Ngayon, pinatawag ko si Joseph. In-interpret niya kung ano yung napanaginipan ng pagaon. Ngayon, sabi ng pagaon, ganito. So, sabi ni Joseph, nung pinapaliwanag niya na, pagaon, 7 taon magkakaroon ng kasaganahan sa Ehipto. Pagkatapos po ng 7 taon na yun, meron naman pong 7 taon na tagutom. Grabe yun, 7 taon na tagutom. Isang araw nga lang na nagugutom ako, hindi ko na kaya. 7 taon pa kaya. Patay na ako nun. Kahit siguro sino sa atin. 7 taon, isang buwan nga, mahirap na yun ha. Baka hindi natin alam kung buhay pa tayo nun. Tagutom yun. Ibig sabihin, tagtuyot, walang tubig, walang pagkain. Tagutom talaga. Tagwala. So, nagmungkahi si Joseph, dapat po meron pong isang mag-stand o maging isang pinuno na magliliko, mag-iipon, mag-iimbak na parang mga langgam na pag dumating yung dilubyo, meron silang kakainin. So ganun nga, sinabi niya ni Joseph sa pagaon. Ngayon, sabi ng pagaon, bakit pa ako hahanap ng ganun? Ayan ka na, ang galing-galing mo na. Tinalo mo nga sila Edgar Luwag, tsaka yung mga cum laude. So sabi niya, ayan. Sabi niya, ikaw na. Ang nangyari, si Joseph, ginawa niyang gobernador ng Ehipto. Na siyang namuna para sa paghahanda dun sa tagutom. So sobrang blessed nitong si Joseph. Kasi talagang alam niya na bine-bless siya talaga ni Yahweh. Sobrang bless niya. Ang galing. Kasi naging gobernador siya ngayon ng Ehipto. Para ihulog dun sa balon. Naging gobernador siya ng Ehipto. Ngayon, isang araw, ayan na, dumating na yung tagutom. So, ready ang Ehipto. Ready ang Ehipto ha. Kasi, nakapag-imbak sila. Ready kami, 7 years. Wala kaming pakialam dyan. Sabi niya, meron kaming pagkain. Meron kaming kakainin dito. Pero yung mga katabing lugar ng Egypt, hindi nila yun alam. So, ang nangyari, nagkaroon ng tagutom doon sa mga karatig bansa ng Egypt, kasama na yung Canaan, na kung saan nga yung mga kapatid niya na naghulog sa kanya doon, yung ama niya, nandun din sa Canaan. Nabalitaan nila yun.
Sabi ni Jacob sa mga anak niya, pumunta kayo sa Ehipto, mamamatay tayo sa gutom kasi doon may pagkain. Ngayon pumunta kayo mga kapatid ni Joseph doon, nagkita ngayon sila. So si Joseph, nakilala niya yung mga kapatid niya, pero yung mga kapatid niya hindi niya nakilala kasi nga, di ba yung suot nga ng mga Egyptian, alam niyo naman yung mga suot nila, siguro nanibago, pati yung mukha nag-iba na rin. So kayo, anong magagandaman niyo pag nakita niyo yung taong nagbetray sa inyo kahit na mga kapatid pa yan? So di ba masakit? Masakit yun. So ito si Joseph, iba ang ginawa niya, kahit na medyo nagmatigas siya, binigyan niya pa rin ng pagkain itong mga kapatid niya. Kahit nga pinagbibintangan niya, mga espiya siguro kayo, no? Parang ganyan. So, binalik niya pa yung salaping ibinayad, tapos yung mga pagkain binalik niya. So sa pangalawang pagbabalik nila, pinakain ni Joseph yung mga kapatid niya. So, grabe no, pinakain pa ni Joseph yung mga kapatid niya. So, kahit na ganun yung ginawa, tapos, ngayon, umamin na itong si Joseph, di na rin siya nakatiis. Sabi niya, ako tong kapatid niyo na hinulog niyo doon, ganito. Alam niyo po, nung po ako ay bata, mahilig po talaga ako mag-basketball. Kumbaga, ball is life. Sa mga mga nagbabasketball. Ball is life. Elementary pa lang ako, nagbabasketball na ako. Hanggang, ngayon naman, nagbabasketball pa rin naman ako. Tapos adik ako sa NBA, lagi ako nanonood niyan, naglalaro ako sa cellphone. Buhay mo na lahat ng lago ko sa cellphone, wag lang yung basketball. Kasi mahal na mahal ko yung laro na yan. Sa lahat ng sports na nilalaro ko, nag-i-sporty guy din ako. Pero yung basketball ay minahal ko. Third year college or fourth year college, nakipagpustahan kami. Doon sa baryo namin, nakipagpustahan kami. Ngayon, merong isang lalaki, matangkad sa akin isang ruler. So matangkad talaga siya. Payat, pero bata pa. Ngayon, nagkakainitan na yung laban. Ako, yung time na ilalagay ko na yung bola doon sa ring, yun yung time na sumalampak siya sa akin. Na-out of balance ako, tumama yung paa ko dito sa lupa ng isa lang, tapos nakasalampak siya. Ang nangyari po, nag-twist po itong tuhod ko, gumanon siya. Ngayon, ang nangyari po, alam niyo po yung litid na nagkokonektas doon sa dalawang joint, nabali po yun. Nabali po itong joint, yung litid ko dito, nagkrak siya parang, ala na. Kasi wala namang po, hindi naman po nakakabit ulit yung litid eh. Kasi hindi naman po yung katulad ng laman. So nangyari po, pagkayari po, nung umuwi po ako, sinakay po ako sa tricycle, masakit po talaga yung tuhod ko. Kahit ikakasal na yung pinsan ko next week, hindi po ako nakauwi ng Isabela. Kaya po ang nangyari, pinahilot po namin ito, tinerapi, magaling na siya. Pero naglaro po ulit ako ng basketball. Sa tuwing naglalaro po ako ng basketball, medyo naitatapak ko po ito ng hindi po maayos, gumagalaw po siya. Doon ko po nalaman na meron na po akong ACL injury. Meron na po akong ACL injury. Pero hanggang ngayon po, hindi ko po ito napapa-opera. Kasi po, lalagyan daw po siya ng bakal. So ayoko po lagyan ito ng bakal. So, sa tuwing na itatapak ko po ito, naaalala ko po yung masakit na alaala. Alam niyo po, kung minsan yung sugat, hindi naman po siya yung nararamdaman natin physically yung masakit. Yung masakit po yung pong naaalala natin. Yung kung bakit yung sugat na yun, ano yung ginawa sa buhay natin. Simula po na nabali po yung litid ko dito, hindi na po ako nakakalago ng basketball ng todo. Hindi na po ako nakakasama sa mga paliga sa amin. Hindi ko na rin po natuloy yung pagtatryout ko doon sa college. Nawala po yung pinaka naging buhay ko po. Sobrang lungkot po. Para po, alam niyo po yung para kang pinatay kahit buhay ka na. Sobrang lungkot po, na-depress po ako noon kasi pagpasok po sa kwarto ko po jersey, mga nakahanger po yung mga jersey, may bola po ako doon. Tapos lagi po kami nagbabasketball ng mga pinsan ko, nawala na po lahat yun. So, alam niyo po, si Jesus din po, may sugat din siya. May sugat din po si Jesus. Saan po yung sugat ni Jesus? Sa kamay? Sa kamay po ba? Sa tuhod? Dito po sa gilid? Meron po siya sugat dito. Pati po dyan sa paa. Siguro, buong katawan meron siya eh. Meron din siyang sugat. Nandiyan po yung
nilagyan po siya ng koronang tinik, sugat din po yun. Tapos po, yung buong katawan niya talaga may sugat. Sabi nga, hindi na makilala yung itsura niya. Hinampas siya ng mga latigo na talaga yung laman lumalabas. Grabe po yung sugat ni Jesus. Tapos, nakaganas din po siya ng kagaya mo, na nakaganas din siya ng betrayal. Betrayal. Si Judas, binetray siya. Nandiyan yung minak siya. Nagkaroon din siya ng physical abuse kagaya mo. Nagkaroon din siya ng mga masasakit na pangyayaring ginawa sa kanya. Pero hindi nga po siya sumasagot kasi ini-injure niya yun. Alam niyo po, si Jesus, He has a chance to make it even o makagante dun sa mga tao na yun. Ano pong sabi dito sa Matthew? Sabi po dito sa Matthew 26:53-54. Kasi po, nung pong time na iyon, nung hinuhuli po siya, meron po siyang kasama, tinaga po sa tenga yung humuhuli. Sabi ni Jesus, huwag mong gawin yan. Alam mo ba ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay? Tapos sabi niya pa, do you think I cannot call on my Father and He will more at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? He has a chance na tawagin. Kung gugustuhin niya nga, pwede niyang i-wipe out lahat ng mga naging kaaway niya, yung mga umusik sa kanya nung time na yun, pero hindi niya yung nagawa. Ako po, nandito po yung sugat ko. Si Jesus po sa buong katawan. Kayo po, nasan po yung sugat niyo? Sa puso po ba? Sa isip? Sa bulsa, sabi ni ate. Kumbaga meron po tayong mga iba-ibang mga mga naging past na masakit. Masakit talaga, lalo na pag naaalala po natin. Masakit din yung betrayal, lalo na friendship, lalo na po sa pamilya. Nagkakaroon po tayo ng physical abuse sa pamilya, masakit din po yun. Tuwing naaalala po natin yun. We have a chance to make it even o makagante. Pero si Jesus, hindi niya yung ginawa. All at once, pwede siyang tumawag dun sa Panginoon, Lord, bigyan mo akong batalyon ng anghel, i-wipe out mo tong mga to. Pwede niya yung gawin eh. Pwede rin ako, I have a chance also to make it even doon sa nakapilay sa akin. Pilayin ko rin kaya to. Para maramdaman niya, nararamdaman ko siya, nakakapagliga pa. Ako hindi na. Nandito na ako. And also David has a chance to make it even to Saul. Kaya niya na patayin si Saul doon sa kuweba eh. Hindi niya yung ginawa. Kasi ano sabi ni Joseph? Sabi ni Joseph, Genesis 45:5, and now do not be distressed or angry with yourselves, because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Hindi kayo, sabi niya nga dito sa Genesis 45:8, it was not you who sent me here, but God. Hindi kayo nagpadala sa akin dito. Huwag niyo sisihin yung mga sarili niyo. Sabi niya doon sa mga kapatid niya, huwag niyong sisihin yung mga sarili niyo. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, ang Diyos, sabi niya. Sabi niya nga dito sa Genesis 50:19-20, but Joseph said to them, do not fear, for I am in the place of God. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Kung hindi nangyari iyan, wala sa yung taggutom sa Ehipto, patay na sana yung mga tao na yan. Ganun siya nag-isip. So, he forgive. Napatawad niya yung mga kapatid niya, pero hindi niya nakalimutan yung ginawa. Kasi di ba sabi niya nga, sa kabila ng mga ginawa niyo, huwag niyo sisihin yung mga sarili niyo kasi ginawa yan ng Diyos para sa ikakabuti ng lahat. So, kagaya natin, we cannot forgive and forget eh. Hindi naman kasi talaga totoo yun. Kayo, tanungin ko kayo, yung bang mga nakagkasala sa inyo, nakalimutan nyo na? Hindi. Kahit ako, nakaranas din ako ng betrayal, lalo na friendship. Hindi ko, ang hirap nun, yung best friend mo, tapos nag-betray sa'yo, di ba? Ang sakit nun. Friendship mo yun, best friend mo yun. So, you can change how the way you do remember yung mga past na yun. Chinange ni Joseph kung paano niya nire-remember yun. At hindi rin ako, siguro, kung hindi nangyari sa akin yung napilay ako, na nagkaroon ako ng injury, baka hindi ako nakagraduate.
Hindi rin ako agad nakagraduate ng college kasi pagka-uwi ko, diretso ako ng court, maglalaro ako. Hindi ako nag-aaral. Pero nung napili ako, nangyari, nag-aaral na ako pagka-uwi ko. So, siguro, yun yung naging way para makagraduate agad ako. Ikaw, siguro, kung hindi nangyari sa yun, hindi ka matatag ngayon. Hindi mo iniingatan ng pamilya mo ngayon, hindi mo iniingatan yung friendship mo ngayon, hindi ka nagiging sensitive sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Kung hindi yun nangyari sa iyo, yung past na yun. Physical abuse, financial, nandyan yung family mismo, yung nag-betray sa'yo, girlfriend mo. Kung hindi dahil sa kanila, sa mga yun, minsan talaga, si Lord, hinahayaan niya yun mangyari para magkaroon tayo ng learnings at para maiharap din tayo sa kinabukasan. Imagine nyo kung hindi nyo naranasan yun, siguro wala kayo ngayon dito, hindi maayos yung mga buhay natin. At also, Jesus, lalo na si Jesus, kung hindi niya yun ginawa, siguro ang kabayaran sa kasalanan mo ngayon, kamatayan pa din. So kung hindi yun, kung tinawag niya lang yung 12 battalions na yun, baka nasaan na tayo ngayon, di ba? Kung hindi dahil dun sa sacrifice na yun, kung hindi niya lang in-endure yung pain. So, kung meron mang mga pain na darating sa ating mga buhay ngayon, endure nyo lang yan. Kasi test lang yan. Sabi nga James 1:12, God, blessed is the one who perseveres under trial. Kasi sa una lang yan. Meron magandang inilaan sa atin si Lord. So, ang nangyari kay Joseph, pinatawad niya yung mga kapatid niya, hinagkan niya, dinala niya dun sa Goshen. Yung mga kapatid niya, binihisan niya, akong bahala sa inyo hanggat nandito ako, hanggat nabubuhay ako. So, alam niyo po, meron pong mga iniwang salita sa atin yung Panginoong Jesus natin. Tungkol po dun sa mga kaaway natin. Yung mga iniwan niya, pakainin mo yung, pag nagugutom yung kaaway mo, pakainin mo. Pwede naman po, Brother Jensen. May halo pong muriatic kasi kaaway ko po yun. Painumin mo yung kaaway mo pag siya ay nauuhaw. Pwede naman po, Brother Jensen. Ano po gusto niyo? Diesel o gas? Premium. Pagka sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. Ayun yung sinabi sa atin, di ba? Ano yung second greatest commandment? Love your neighbors as you love yourself. Sabi nga. So, sabi nga dito sa scripture na to, dito na po tayo, teka lang, ayaw bumukas sa cellphone ko. Nagkain na ito ng kapalit, Dijol. Sabi niya dito, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Pag hindi tayo pala nagpapatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Ama. So, di ba nga, binigyan tayo ng Lord's Prayer, ang sabi niya dito, give us this day our daily bread, and forgive us to our sins as we also have forgiven for those who sinned against us. Patawarin mo kami, Ama, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sabi ni Jesus. So, alam niyo po mga kapatid, hindi naman po tayo nagpapatawad kasi mali siya. Hindi ka rin po nagpapatawad kasi mali ka. Hindi rin po tayo nagpapatawad kasi may mali yung iba. Nagpapatawad po tayo kasi po yun yung kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. Na magkaroon po tayo ng maging mapagpatawad po tayo sa puso. Yun nga lang po yung sinabi niya, di ba? Paano tayo papatawarin kung hindi tayo marunong magpatawad? So masakit man, pero kahit tayo mananampalataya ng Panginoon, dapat magkaroon po tayo ng mapagpatawad na puso. Kung meron ka man pong nagawa ng mali o meron ka man pong hindi mapatawad, pamilya mo man niya, hayaan mo lang. Patawarin mo po sila. Kasi yun yung pinatawad mo sila kasi mahal mo yung Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. At para patawarin ka rin. So, 490 times? 7 times? Once is enough? 2 is too much? 490 times? Pero isipin nyo nga po, magmula pag nabata nyo hanggang ngayon, ilang beses na po kayo humingi ng tawad sa Ama? 490 times? Baka sobra pa. Unlimited na pagpapatawad. Iyon po, Mama si Eric. Unlimited na pagpapatawad po yung kailangan natin.
magkaroon po tayo ng pusong handang laging magpatawad sa mga kapatid natin, kung kahit sino man po yan. Si Noah, nung isang beses, nung nabasa ko po yung Genesis, kung paano ko po na-meet yung pagpapatawad ng Diyos. Yun po yung, ginunaw niya po yung mundo. May tinira po siyang si Noah, gumawa po ng ark, isang hayop, pamilya ni Noah. Tapos po, pagka tuwila po ng baha, sabi niya po kay Noah, magtatayo ako ng bagong covenant sa'yo. At alam niyo po, yung tawag dun sa bagong covenant na yun, rainbow. So, maybe, yung past mo, sobrang dilim, bagyo kumbaga. Pero alam niyo po, pagkatapos po nun, pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng bagyo, meron pong makulay na rainbow na nag-aantay po sa buhay natin. So, move on. Hindi ka po mananatili dyan sa past na yan. Oo, nakaranas ka ng mga ganyan, nakaranas ka ng mga ganyan trial, pero hindi ka po mananatili dyan at mag-move forward ka pa. Para po sa iyo, para po sa pamilya mo, at para po sa Diyos. Ilaman po. Amen. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa binigay mo, Panginoon, sa amin na iyong salita. Panginoon, binusog mo kami, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ni Joseph, Panginoon, pinakita mo sa amin kung paano ba talaga magpatawad. At Panginoon, pinagidig mo sa amin na po pwede pala kaming gumante, pero hindi namin yung gagawin. Hindi kami magpapatawad dahil mali sila o mali po kami, kundi para patawagin mo din po kami, Panginoon. Panginoon, mula sa araw na ito, Panginoon, itatak mo sa aming puso at isip na magkaroon po kami, Panginoon, ng puso na handang maglingkod, Panginoon, na mag-iisip na palaging sa iyo lamang po nakatuon at lagi pong nakatuon po sa inyo ang aming mga mata. Panginoon, hindi po kami perfect. We are still living in the flesh. Panginoon, pero sa tulong mo, Panginoon, you can make us holy, Panginoon. You can make us holy. And Panginoon, kiniklaim na namin ang victory. Victory, Panginoon, napagtagumpayan na po namin, Panginoon. Lahat ng fast na madilim na sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi po magpatawad, Panginoon. Pinapatawad na po namin lahat, Panginoon, nagkasala sa amin. At sa pagpapatawad namin po na iyon, Panginoon, pinapatawad na rin po namin ang aming sarili, Panginoon. At nawa patawagin mo rin po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Itong dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa